radio newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, legal assistance ng 8 Sulu Royal Army sa Sabah, tiniyak ni Pangulong Aquino. Automatic na bibigyan natin ng legal assistance kung sino mga kababayan natin ang nalalagay sa maharap sa pagsasakdal. Regardless kung naniwala tayo sa pinaglaban o hindi. Dahil sa nararanasang brownout, ang COMELEC makipagpulong sa National Grid Corporation para pagandaan ang supply ng kuryente sa eleksyon. Emergency power tinanggihan ng Pangulong Aquino. Reclustering sa mga voting precincts, 44 na lalawigan sa bansa, isinagawa ng COMELEC. At suspended Cebu Governor Gwen Garcia pinaaresto ng Sandigan Bayan. Sa negosyo, mayigit 5,000 trabaho inilaan sa mga estudyante sa Ilocos Region. At abroad, 2 police helicopter sa Berlin. Nagkasagian sa ere, isang piloto patay. RMN News Nationwide. Ang like ko ay makapag-aral at makapagtapos. Ang like ko, magkaroon ng marangal at maayos na trabaho. Pag ang edukasyon at trabaho ay nabigyan ng halaga, may ginhawa. Yan si JV Ejercito Estrada, ang like namin sa Senado. Ginhawa ng bayan, like ko yun! JV Ejercito Estrada for Senator! Yun! Political advertisement paid by JV para sa Bayan Movement Inc. 5 Reyes Street San Juan and paid for JV Ejercito Estrada, 1 Ibunan Street San Juan. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Hahanap ng buhay ko'y Mrs. Villar. Hanep ang nagawa sa Kongreso. Hanep, nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Hanep, nakakaaral kami. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, may pagkain kami. kay Mrs. Hanep buhay. Hanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. 3rd floor Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Para tuloy-tuloy ang biyaya ng Tuwid na Daan, kailangan kong maging kasangga ang buong Senado. Sani Angara, Pam Aquino, Alang Cayetano, Cheese Escudero, Risa Ontiveros, Loren Legarda, Jambi Madrigal, Ramon Magsaysay Jr., Coco Pimentel, Grace Poe, Antonio Trillanes, Cynthia Villar. Huwag na tayong umatras pa. Huwag na natin balikan ang katiwalian. Sama-sama nating ihatid ang Team Pinoy sa Senado. Bumoto ng tweet. Iboto ang Team Pinoy. Political advertisement paid for and by Liberal Party. EDSA Corner, General MacArthur Avenue, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saang presinto ka boboto? Kasama bilang na ang mga araw. 52 days na lang eleksyon na. For sale ba ang boto ninyo? Mission 2013. Boboto ako. Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ho ng Biyernes na ngayon, Marso 22, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. At tayo po ay live na live sa DXBC 693 RMN Butuan, DYRI 774 RMN sa Iloilo, DWDY 1107 RMN Kawayan, at sa DYHP 612 RMN Cebu. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA.
Nangako si Pangulong Noynoy Aquino na hindi pababayaan at bibigyan ng legal assistance ng gobyerno ng Pilipinas yung 8 Pilipinong naharap ngayon sa kasong terorismo sa Malaysia. Sa pahayag ng Pangulo, nilinaw niyang obligasyon ng gobyerno na protektahan ang karapatan ng sinumang kababayan sa loob at labas ng bansa. Automatic na bibigyan natin ng legal assistance kung sino mga kababayan natin ang nalalagay sa maharap sa pagsasakdal. Regardless kung naniwala tayo sa pinaglaban o hindi. Pero may obligasyon tayo na pakilalaan kapag nila mga karapatan. Ayon pa sa Pangulo, hindi na mahalaga kung sang-ayon o kontra ang gobyerno sa ginawa ng mga tauhan ng mga kiram sa Sabah. Samantala, kinumpirma naman ni Pangulong Aquino na kanya nang inatasan ang Department of Foreign Affairs, DFA, at ang Department of Justice para tulungan ang ating mga kababayan sa kanilang kaso. Makikipagpulong ang Commission on Elections sa National Grid Corporation para papaghandaan ang nagaganap na rotational brownout sa Mindanao na pinangangambahang makakaapekto sa nalalapit na May 13 elections. Naniniwalang malaking perwisyo ang idudulot nito sa automated election dahil sa kuryente nakadependeho ang mga PCOS machines. Pagkatapos ng Semana Santa, nakadagdag makipagpulong ng COMELEC sa NAPOCOR para mailatag ang mga paghahandang ikakasa dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Mindanao. Una nang binuo ng Department of Energy ang Task Force Election 2013 para matiyak ang sapat na supply ng kuryente sa nalalapit na May 13 election. Ugnay pa rin ho niyan dahil sa nararanasang mahabang brownout araw-araw sa Mindanao, inilunsad ngayon ang signature campaign laban sa South Cotabato Electric Cooperative o Socoteco 2. Pinangunahan ito ni Seljan Passion, isang AB political student sa Mindanao State University sa General Santos City. Hamon ng mga estudyante, bilisan ng Socoteco 2 ang pagresolba sa krisis ng kuryente dahil apektado pati hanap buhay ng maraming tao. Hindi nahirapan si Passion sa kanyang isinusulong dahil mismo yung ibang mga estudyante ang lumalapit sa kanya para magpirma. Kung makakolekta ng maraming pirma, ay kanyang isusumite ito sa Socoteco 2 at sa lokal na gobyerno ng Gensan. Habang kulang naman ng 246 na megawatts ng supply ng kuryente ang Mindanao Grid ngayong araw, ay kulang na rin ang supply na ibinigay ng Therma Marine dahil nasira yung kanilang generator. Dahil dito, 22.5 megawatts ang mula sa Therma Marine na sana ay 30 megawatts ang kontrata. Malamig si Pangulong Noynoy Aquino sa mungkahing bigyan siya ng emergency powers para tugunan ang problema sa brownout sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, gumagawa naman ng paraan ng Department of Energy sa problema ng enerhiya sa Mindanao tulad na lamang ng pagsasaayos ng hydropower plant sa Bukidnon o yung pagbili o pagrenta ng diesel power plant. Unang tiniyak ng Pangulo sa publiko ang sapat na power supply sa araw ng eleksyon sa Mayo at 13. Nabatid na halos isang buwan na ngayon nakakaranas ng rotational brownout sa Misamis Occidental, Lanao del Norte at Iligan City na umabot sa 6 hanggang 7 oras. Ipinatupad na ng Commission on Elections naman ang reclustering o yung pagbabago ng mga voting precincts sa 4 na lalawigan sa bansa. Batay sa Resolution 9624 at 9562 ng COMELEC, mababago yung voting precincts sa mga lalawigan na ito: Abra, Agusan del Sur, Antique, Basilan, Agusan del Norte, Aklan, Apayao, Benguet, Bohol, Bukidnon, Cagayan, Camarines Sur, Capiz, Catanduanes, Cebu, Davao del Sur, Eastern Samar, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Iloilo, Isabela, Laguna, Llano del Sur, Leyte, Maguindanao, Marinduque, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Northern Samar, Occidental Mindoro, Palawan, Quezon, Quirino, Rizal, Romblon, Western Samar, Siquijor, Southern Leyte, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Ito po yung mga magbabago yung voting precincts. Nagdesisyon ng COMELEC na pagsamahin na lamang ang ilang presinto bunsod ng mababang bilang ng mga botante dito kung saan itatanggapon ng isang PCOS machine ang isang clustered precinct. Tiwala naman si COMELEC Chairman Sixto Brillantes na may sapat pang oras para ipaalam sa mga botante ang nangyaring reclustering.
Mari namang i-double check daw sa website ng COMELEC ang ipinatupad na reclustering. Ipinaaresto na ngayon ng 2nd Division ng Sandigan Bayan si suspended Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Bukod rito ay pinawalang bisa rin ng Sandigan Bayan ang bail bond ni Garcia. Ang hakbang ng Sandigan Bayan ay matapos mabigong dumalo si Garcia sa pagbasa ng sakdal hinggil sa kinakaharap na kasong graft and malversation of funds kaugnay ng umano'y pagbili ng Balili property noong 2008. Nabatid na noong taong 2008 nang bilhin ng provincial government ng Cebu ang 98.9 million peso na Balili Estate sa Tinaan, Naga, Cebu. Kinalaunan ay natuklasan noon ng Office of the Ombudsman na nakalubog sa dagat ang malaking bahagi ng area na hindi pwedeng gamitin sa pinaplanong infrastruktura. RMN. Mission 2013. Boboto ako. Ugnay pa rin ang nalalapit na eleksyon. Mga gurong magsisilbing Board of Election Inspector sa Cotabato sumailalim ho sa training. Kasama natin sa Mission 2013, Daisy Mangod ng RMN Cotabato Live. RMN Report! Sumailalim na sa training seminar ang mga gurong magsisilbing Board of Election Inspector dito sa Cotabato City. Sinabi ni Sir Johnny Balawag, ang Admin Officer ng City Schools Division Office, na sa 2 araw na training na nagsimula kahapon ay kasama ang election officers mula sa Commission on Elections. Ito'y upang malaman ng mga guro kung saan sila itatalaga sa araw ng halalan upang mabigyan ng kaalaman sa paggamit ng precinct count optical scan o PCOS machines. Sa pamamagitan ng naturang training ay inaasahang malalaman ng mga guro ang kanilang gaganang papel sa May 2013 midterm elections, lalo pa at automated na ang halalan. Sa ngayon ay mga chairman at poll clerk lang ang sumailalim sa training na umaabot sa 258. Ang third member ay hindi umano isinama. Ng pag-alaman din mula kay Balawag na dito sa lungsod ay mayroong 134 na clustered precincts. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Muling ipinaalala naman ni Team Pinoy Senatorial Benigno Bamakino sa mga pampublikong paaralan na bawal ang pagsingil ng graduation fee. Ayon sa Pangulo kay Aquino, base na rin ho sa kautusan ng DepEd, dapat ay pawang ang Parent Teacher Association lamang ang pwedeng maningil ng graduation fee kung ito ay may paintulot ng mga magulang. Samantala, isusulong din ni Aquino ang schools to jobs matching para siguruhing may tuturo sa mga estudyante yung mga skills na kailangan para makakuha ng trabaho at mapadali ang job hunting. Samantala, si Bam Aquino po ay dati lang naging chairman ng National Youth Commission na naniniwalang ang edukasyon ay susi sa pagtuldok sa kahirapan at isang karapatan ng mga kabataang Pilipino na hindi dapat ipinagkakait ho sa kanila. Binigyan din ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano na nawala na ang pagkakapantay-pantay ng mga tumatakbong kandidato dahil na rin sa paglilimitahan ng COMELEC sa political ads. Sa interview ng RMN kay Cayetano sa pamamagitan ng media, natutulungan ho ang mahihirap na politiko abutin ang mga nasa malayong lugar kahit maliit lamang ang kanilang pondo. Ngunit sa ginawa na ito ng COMELEC na mahirapan na mga ito na siya namang pabor para ho sa mga mayayamang kandidato. Pagdidin pa ng senador, ang mga mayayamang kandidato ay kayang pumunta kahit saan at gumawa ng paraan. Basta may pera, hindi tulad ho ng mga mahihirap na politiko na sa media lamang umaasa. Yung kandidato na merong 200 million halimbawa, kaya may airtime o wala, maaabot niya buong Pilipinas. Correct. Pero yung mahirap, kung walang airtime, paano 50 million ang botante? So kung gumastos ka lang ng 3 piso para sa kalendaryo sa bawat botante, 150 million yun. Saan ka namang kukuha ng 150 million, di ba? So katulad ko na talagang pinag-initan ako nung 2007 ng dating Pangulo at saka ng First Gentleman, di ba? Pero it was through media na naabot ko yung buong Pilipinas. Pero talagang hirap na hirap kami noon, pati sa pondo. So, kung lilimitahan mo yung airtime, baliktad mangyayari. Yung mayaman, magagamit pa rin niya yung pera niya, hindi mo pa mamomonitor. Unlike sa airtime, mamomonitor mo ng gusto. Rito ay naniniwala rin si Cayetano na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang COMELEC sa pagpapalabas ng Resolution number 9615 dahil unconstitutional ang ginawa ng poll body na limitahan ang airtime ng mga political ads dahil nililimitahan ito ang karapatan ng botante na mabigyan ng kaalaman sa karapat-dapat nilang iboto.
Ayon kay Cayetano, isang malinaw na paglabag sa freedom of speech o expression ang nasabing COMELEC resolution. Unang-una, malinaw sa batas mismo si Senator Rocco nagsabi na per station yung limitasyon. Pangalawa, ang pinipigilan ito na ang pati interviews gusto ng COMELEC magpaalam muna sa kanila. Pwede ba naman yun? Paano nyo makikilala ang isang kandidato at paano mapag-uusapan yung issues, no? So ako naniniwala, Chris, na meron ng check kasi may limitasyon naman sa paggastos ng kandidato Kahit i-lift mo yung 180 per station, hindi naman maglalagay ng per station pati sa TV ang kandidato kasi lalampas sa gastos na pinapayagan. Pero sa ginawa ng COMELEC na nilimit na 180 sa lahat na, nilimitahan niya yung impormasyon na pwedeng ikalat ng isang kandidato at itanong ng mga media sa kandidato. That's why I think it's unconstitutional. Isinadho sa nasabing COMELEC resolution na limitado lamang sa 120 minutes ang airtime para sa telebisyon at 180 minutes naman sa radyo yung mga tumatakbo sa National Post. At habang meron namang 60 minutes sa TV at 90 minutes naman sa radyo yung mga tumatakbo sa local post. Mission 2013. Boboto ako. RMN News Negosyo. Mahigit 5,000 trabaho ang maibibigay para ho sa mga mag-aaral sa Ilocos Region. Napapanahon nito lalo na ngayong bakasyon kung saan maaari itong samantalahin ng mga mag-aaral. Ito ay sa ilalim ng Special Program for the Employment of Students o SPES na programa ho ng Department of Labor and Employment. Layon nito na matulungan yung mga mahirap ngunit karapat-dapat na mag-aaral na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng trabaho habang sila ay nakabakasyon. Sinimulan ho ang magpapatalaan ng mga aplikante ngayong noong Enero at magtatapos ho sa uling linggo ngayong buwan ng Marso. RMN News Abroad. Bumagsak yung dalawang police helicopter sa Berlin's Olympic Stadium sa Germany. Sa naturang trahedya, isang piloto ang kumpirmadong nasawi at dalawa naman ang malubhang nasugatan. Sa inisyal ho na ulat, lumalabas na nagkasagian ho ang rotor ng dalawang helicopter habang palanding kaya ito'y bumagsak. Patuloy na ilalan ho ang sanhilang insidente, maging yung pangalan ng pilotong namatay ay inaalam pa rin. At mga kasama live pa rin mula ho dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Biyernes, March 22, 2013. Sa mga taga Davao, susunod na ho diyan sina kasamang Bernard Pantaleon at Maisel Miral. Sa RMN News Diretso Balitang Davao sa numero 1 DXDC 621. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa pangalan ni Mario Beras na rin, ako si Weng de la Peña. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 ngayong 2013, pinakamaraming himpilan ngayong 2013. RMN Radyo Nationwide, 60 years ng maaasahang public service nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:18 ng umaga. Tatak RMN. That time check was brought to you by Alaksan FR. Galing mo, Alaksan FR.